Binuksan ko, sabi niya, inaanyayahan namin kayong dumalo sa pagpapahayag patungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo ay gaganapin sa simbahang ito sa Bilao. Mga saksi ni Jehovah. Pero ang picture na nakalagay doon, sa front na picture, si Kristo nakapako na ganyan. Sabi ni Caris, Papa, ba't ganda ng pagkapako ni si Kristo? Diba sa krus? Kung tutuusin, mga kapatid, at painggan nyo tayo sa ganon, krus nga hindi nila maunawaan, paano pa nila ipahayag yung katotohanan? Krus nga hindi na maunawaan. Sabi niya, ipinako sa krus si Kristo, pero ang pagkapako niya, ganito. Krus ba yan? Eh pagsabi na, saan ka ba? Sa cruising ng Bilao. Anong cruising? Eh wala naman pala pa-krus. Kasi ang kaintindi na yung krus, ganon. Kung painggan nyo tayo sa maling aral, maligaw tayo ng landas. At ang sabi dito, patungo sa pagkapahamak. Verse 2 at saka verse 3 ng 2 Peter chapter 2. Ituloy po natin yon. 2 Peter chapter 2, verse 2 at saka verse 3. At maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pinagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan at sa kasakiman ng mga pakunwaring salita ay ipinangangalakal kayo na ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi magluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi magugupiling. Sa English sabi niya, ang true covetousness shall they with vain words make merchandise of you, whose judgments now is a long time lingereth not, under damnation is slumbereth not. Ibig sabihin, yung kanilang kapahamakan nandyan, nakaambalan na, nakaumang na. Pero sa makikita po natin, mga kapatid, maraming mga religious ngayon ipinangangalakal ang Ebanghelyo. Dahil, anong dahilan? Ang mga Kristiyano ngayon ay tamad sa gawain ng Diyos. Mas masipag yung mga magagwapo. May mga template dyan, naglalakad kung saan-saan. Hindi lamang po yun, maging si Apostol Pablo, mayroon din po siyang warning sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Ang sabi niya po sa 1 Timothy chapter 4, ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya at nangakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Gusto niyo pong i-destroy ang temple of God? Sang-ayunan niyo ang aral ng demonyo. Sabi niya dyan, marami ang tatalikod. Warning, sabi niya, sa huling panahon, marami ang tatalikod. Totoo po, marami ang tumatalikod. Ngunit salamat sa Diyos, ang kapulawang Kristiyano, wala bang tumatalikod? Wala pa, di ba? Verse 2, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Verse 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati at nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsampalataya na nakakaalam ng katotohanan, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Mga churches today na daming bawal sa pagkain. Ngunit ang bawal na sinabi ng Diyos ay gumawa ng masama na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Basta pakaingatan natin ang ating katawan na nauukol para maging tirahan ng Espiritu ng Diyos. Sa makatwid, mga kapatid, where false teaching occur, the temple of God is being destroyed. Kung tayo po ay pahintulutan natin ang maling aral na papasok sa loob ng ating simbahan, the temple of God is being destroyed.
Kung pahintulutan mo ang maling aral na papasok sa iyong sariling kaisipan, the temple of God is being destroyed. Ikaw mismo ay mapapahamak. Kaya may paalala sa Apostol Pablo, huwag nating ipahintulot mga kapatid ng ating doktrina ay maging walang kabuluhan. Ngunit hasain po natin ang ating mga kaalaman sa salita ng Diyos. Paano nahahasa ang kaalaman natin sa salita ng Diyos? I-weekly lang nabubuksan ang salita ng Diyos. So next, makikita po natin, wherefore teaching occur, the temple of God is being destroyed. Huwag niyo pong ipahintulot mga kapatid, kaya makinig po kayo sa mensahe ng ating mga pastor. Hasain natin at alamin natin ang mga spiritual truths. Buksan po natin ang ating mga Biblia, saliksikin natin ito upang hindi tayo malihis ng landas patungo sa Diyos. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi na kayo maaagaw kailanman ng kaaway. Ngunit kung magpaagaw kayo, bahala na kayo. Ang sabi diyan, wherefore teaching occur, the temple of God is being destroyed. Number 3. Hindi lamang through religious strife nasisira ang templo ng Diyos, hindi lamang through destructive doctrines, but number 3, through slothful service. Dahil sa katamaran ng mga Kristiyano. Marami pong mga nagbabahay-bahay ngayon. Di ba hindi sila nahihiya? Mayroon pa ang sumasampa sa bus, di ba? Last time na pumunta ako dito sa nung October, nung atid po ako ng retreat. Mayroon isang babae, sumampa sa barko. May dala-dala, saan ano kayo dala-dala niya? May tahong dito, tapos may tahong dito, maya-maya, isinaksak niya. Maya-maya nilagay niya, nakalapin. Nangarang, ang salita ng Diyos. Maya-maya sabi niya, mga kapatid, magbigay kayo. Wala pang versikulo doon sa salvation, mas maraming versikulo sa pagbibigay. Gusto ko sanang barahin, pero nahiya din ako. Sabi ko, pagbibigay, kung dapat sa simbahan. Pero ang daming nagbigay. Ang daming nagbibigay, kasi ang daming nagpapaloko. Ang sabi ko ng isang tao, kung may manluloko at may nagpapaloko, may manluloko, syempre. Ay may nagbibigay. May sabi ko, ma'am, ang ganda sana yung ginagawa mo, pero dapat sa church mo yung ginagawa. Kung mag-ibanghilyo ka, mag-aral ka ng ibanghilyo, hindi ka mag-ibanghilyo. Maya-maya, sinipan niya ako, bumaba, pagbaba niya, tumulit, nag-aral. Pero ang tapang, para mapapahiya tayo na tunay na mananampalataya. Sinasabi natin na tayo ay may karapatan mangaral ng salita ng Diyos, ngunit sometimes through slothful service, nasisira ang gawain ng Diyos. Proverbs chapter 18 verse 9. Sa Proverbs chapter 18 verse 9, mayroon pong binanggit po ang writer po ng Proverbs patungkol po sa tamad. Proverbs 18:9, sabi niya, siya nang walang bahala sa kanyang gawain ay kapatid siya ng maninira. Ulitin ko po, sa English sabi niya, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Kapatid po siya ng nagwawaldas. Another verse, mga kapatid, Proverbs 24 verse 30 at 34. Proverbs 24 verse 30 at saka 34. Sabi ni Solomon, sabi niya, ako'y nagdaan sa tabi, sabi niya, ako'y dumaan sa tabi ng bukid ng tamad, at sa tabi ng ubusan ng taong salat sa unawa. Verse 31, at narito, tinubuang lahat ng mga tinik, ang ibabaw niyaon at natakpan ng mga dawag, at ang bakod na bato ay nabagsak. Verse 32, ako nga'y tumingin at aking binulay na mabuti, aking nakita at tumanggap ako ng turo, kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghalong kip-kip ng mga kamay upang matulog, gayoy darating sa inyo ang karalitaan,
na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang nagsasandatahan tao. Sabi ni Apostol Pablo, ang taong tamad ay hindi kakain. Ano kaya kung tayo lahat ay tamad na gumawa sa gawain ng Diyos? Nadami pa kaya ang Kristiyano? Sabi po ng inahal kanila, kung tayo po ay nag-quit sa ministry,